Good day. So again, I am Michael Luis Polo Ayo from BSCE 2D. So today, we're going to talk about the different types of hazards. Okay, so ito yung mga kailangan nating alalahanin bilang mga future electrical engineers. So before, pinag-usapan natin yung about sa ecosystem. Okay, so about sa ano ba yung naitutulong natin sa environment. Okay, so kailangan natin maging aware sa mga bagay na yan. Ngayon naman, hindi sapat na malaman lang natin yung mga bagay na yan. Katulad ng nabanggit ko sa previous na video, kailangan nating malaman if napapahamak ba yung environment sa atin or vice versa, tayo ba ay napapahamak. Okay? So ngayon pag-uusapan natin yung mga maaaring pagmulan ng mga hazards o mga danger ba kung tawagin para hindi tayo mapahamak. Okay? So ngayon, isi-share ko po yung aking ginawang video. O I mean, PowerPoint. Okay. So ito siya. Okay. So our topic for today ay patungkol sa risk and hazards in the environment. So ano nga ba yung mga uri ng risk at mga hazards in the environment? Okay. Okay. So ngayon, pag-usapan natin itong risk and hazards in the environment. Okay. So the first type ng hazard na tinatawag natin ay walang iba kundi yung tinatawag na chemical hazard. Okay. So it says here, chemical can be toxic, corrosive, flammable, and combustible. As such, they can pose health risks to workers and become hazards if workers inhale, masinghot, o malanghap, ingest, makain, or absorb them through their skin. Even ma-apply lang sa skin, it can be dangerous. Chemical hazards can cause acute harm such as burns, irritation, okay, and vomiting, or create chronic health issues such as asthma, liver damage, and even cancer. So mamaya pag-uusapan natin yung mga bagay na pinagmumulan ng cancer, okay? So this is what we call the chemical hazards. Okay. So isa sa mga uri ng chemical hazards, yung tinatawag natin na carcinogen. Ano nga ba yung carcinogen? Ano? Carcinogen is any substance, okay, radionuclide or radiation that promotes carcinogenesis, the formation of cancer. So yun yung formation of cancer na tinatawag, carcinogenesis, okay? This may be due to the ability to damage the genome or to the disruption of cellular metabolic processes. So for me, sobrang mahalaga to, especially ngayon may mga nakikita tayo or may mga kilala siguro tayo ng mga tao nagkakaroon ng cancer. So sometimes, I think it's hereditary, Pero sometimes hindi na ma-explain ng tao kung saan nanggaling. So ngayon, kailangan talaga nating malaman ito para ma-prevent natin ito. Okay? So carcinogens, a few well-known carcinogens are asbestos, nickel, cadmium, radon, vinyl chloride, benzidine, and benzene. Okay? So ito yung mga uri ng mga carcinogens. Okay? So isa-isahin natin. Una, asbestos. Saan ba natin nakikita yung asbestos? As what you can see here, ito ay isang tubo. Okay? So sometimes itong tubo na ito yung mga daluyan ng tubig or anything ng mga chemicals, especially sa mga factories. Yan. So ito yung mga ina-apply dito. Tinatawag itong asbestos. Associated cancer sites or types, ang maaaring maibigay nitong asbestos is lung cancer and gastrointestinal tract. Okay? So, sobrang delikado pala yun, So, hindi natin siya dapat ma-inhale or even siguro madikit sa balat natin. So, occupational uses or sources. So, ito nga po ay ginagamit sa construction. So, roofing papers, sa pipe, and even sa flooring. Makikita natin yan. So hanggat maaari, iiwasan natin yung mga
bagay na ganyan. Pangalawa is nickel. Ayan. An uptake of too large quantities of nickel has the following consequences. Too large, okay? Kasi sometimes meron tayong mga gamit sa bahay na may nickel, but kung too much quantities of nickel, ito yung mga pwede niya ma-produce. Lung cancer, nose cancer, larynx cancer, birth defects, respiratory failure. Ayan. So makikita natin na delikado pala ang nickel, ano? So kailangan natin maging familiar dyan, ano? Mamaya makikita natin kung saan natin madalas makita ang mga nickel. Okay? So the third one is cadmium. Ayan. Yung cadmium na ito ay madalas natin makita sa mga baterya. Ayan. So yung itong cadmium na ito o yung certain substance na nasa loob ng baterya na cadmium, ito ay maaaring makapagbigay ng pneumonia and destruction of mucous membrane, loss of bone density and mineralization, prostate cancer, kidney cancer. So carcinogens din sila dahil maaari silang magdulot ng cancer sa tao. So makikita natin dito, NICD. This is nickel cadmium. Okay? So nickel, so yung previous slide, it talks about the nickel and cadmium. So kapag too much na or hindi natin maingat na na-inhale or na-apply ito sa skin natin, it can cause prostate cancer and kidney cancer. Bakit? Kasi meron siyang mga certain substances talaga na hindi kailangan i-inhale ng tao or madikit sa balat natin. One example pa ng carcinogen is yung benzene. Ayan. Saan ba natin makikita yung benzene na ganito? Benzene is found in crude oil. Ayan. And is major part of gasoline. Okay? So a gasoline is a major part ng benzene, or a benzene is a major part of the gasoline. Okay? So, sorry. So, it can cause leukemia. Ayan. So, alam natin yung leukemia, di ba? And cancer of the blood-forming organs. So, nakakapagdulot din pala siya ng cancer. Okay? Kaya, kailangan talaga natin iwasan, especially pag nandito tayo sa mga Caltex, yan, sa mga Shell. So, di ba, sometimes, hindi natin maiwasan, maamoy yung gasolina kapag, so, if I think it will be too much, no? It may cause cancer. Okay? So, kaya iwasan natin yan. So, eto, tinatawag nating vinyl chloride. Ayan. Vinyl chloride is a chemical used in the manufacturing of many products, including polyvinyl chloride, plastics, rubber, furniture, glass, and paper. So may certain amount of vinyl chloride sa lahat na to. So plastic, rubber, furniture, glass, and paper. Pero sa mga rubber, furniture, glass, and paper, for me, konti lang yung amount nito. Okay? Pero present ito sa kanila. Okay? Itong vinyl chloride exposure is associated with an increased risk of a rare form of liver cancer. Ayan. So ito yung una niyang tatargetin natin, yung ating atay. Okay? Brain and lung cancers. Ayan. Lymphoma and leukemia as well. Okay? So kailangan din natin iwasan yung mga bagay na yan or yung too much yung mga bagay na yan. So meron tayong tinatawag na endocrine disruptors. So ano ba yung bagay na to? No? Endocrine disruptors, sometimes also referred to as hormonally active agents. Endocrine disrupting chemicals or endocrine disrupting compounds are chemicals that can interfere with endocrine systems. These disruptions can cause cancerous tumors, birth defects, and other developmental disorders. Ayan. So itong birth defects na ito, siguro marami na tayong mga nakitang ganyan, ano? Na mga babies, let's say, hindi normal yung kanilang itsura. And it's because of the endocrine disruptors. Okay? So ito, okay. Known as suspected endocrine disrupting chemicals. So kailangan natin malaman to. Solvents. Ayan, alam natin yan. Pesticides, for sure, we already know about that. So hindi natin dapat ma-inhale or even ma-touch or mababad yung ating mga kamay sa ganyan. Okay? So yung mga metals, pharmaceuticals, industrial ingredients. Okay? So ito yung mga madalas present ang endocrine disrupting chemicals. Okay? So
So I repeat, it can cause birth defects. Okay. So we also have what we call mutagen. In genetics, a mutagen is a physical or chemical agent that changes the genetic material. Okay, usually DNA. Okay, of an organism and thus increases the frequency of mutations above the natural background level. So kagaya nga na sinabi ni Sir Marvin, na itong mutagen na ito, sometimes it can cause yung pagbabago sa DNA natin. And dito ko lang din talaga mas naunawaan. Kaya pala sometimes meron tayong mga kakilala na wala naman silang problem, they're very healthy, yun yung sabi nila. But magugulat sila yung baby nila is may birth defects, okay? Kasi nagkakaroon ng papalit-palit sa DNA. Okay, yung tinatawag na genetic mutation. Okay? So meron dyan, halimbawa, lumalaki yung ibang part ng katawan or kulang ng ibang part ng katawan. Ayan. So kaya iwasan natin na ma-expose sa mga mutagens kung tawagin. Okay? I mean, itong mutagen na ito is a physical agent. Okay? So ngayon, saan ba natin madalas makikita itong mga chemicals na ito? So this is very trivial, ano? Kasi kailangan natin malaman to, especially marami sa atin ang marahil gumagamit or nag-a-apply nito. First, we have the cigarette. We have itong mga binabarbecue natin na ito, and itong mga pinapahid sa mukha na ito. Okay? So makikita natin dito na meron silang mga certain amount na hindi talaga dapat ini-intake or nilalagay sa any parts ng ating mga katawan. So itong radiation, chemicals, and infectious agents. Ayun ang mga infectious agents, ano? So ito, ayan, nitrate and nitrate preservatives. Ayan, itong mga preservatives na ginagamit. Barbecue and creates mutagenic chemicals in foods. So yung mga mahilig sa mga ihaw dyan. Ayan. So warning na ito, kasi kung tayo ay malakas sa ihaw, pwede tayong maging potential, pwede tayong maging, pwede tayong magkaroon ng tinatawag na genetic mutation na sakit kung tawagin. Okay? Yung mga madalas mag-apply sa mukha dyan, and of course, mga madalas manigarilyo dyan, ano? Ayan. So, kailangan natin iwasan yung mga bagay na yan. So, ngayon, we will go to biological hazards. Sources of biological hazards may include bacteria, viruses, insects, plants, birds, animals, and humans. These sources can cause a variety of health effects running from skin irritation and allergies to infection. So ito yung physical or biological hazard. So ito yung mga delikadong bagay na nakikita natin sa environment natin. Okay? So it can cause tuberculosis, AIDS, cancer, and so on. So, ito yung mga example ng biological hazards, okay? Bacteria, viruses, parasites, molds, yeast, and biological substance, prion, a protein molecule, other living organisms such as insects, rodents, farm animals, domestic pets, birds, fish, and plants. So, sila po yung mga maaaring magbigay ng biological hazards. Okay, so kailangan natin maging familiar sa mga ito. Okay? So mamaya mas may discuss pa natin ano, yung mga bagay na to. So itong isa dito, may tinatawag tayong molds. Alam natin yung molds, di ba? Nakikita natin ito madalas sa mga tinapay na lumang-luma na. Di ba? Yung mga amag kung tawagin. So ngayon, gut mold, no? For example, nakapag-intake ka ng isang tinapay, hindi mo napansin na marami na palang amag, ano? So ngayon, gut mold, okay? So ngayon, ito yung mga possible symptoms related to mold exposure. Ito yung mga maaaring mangyari sa inyo. And it is a possible symptoms na meron kayo, na na-expose, na meron kayong ganito dahil na-expose kayo sa mold or sa amag. So burning of eyes, sore throat, muscle pain, ayan, fatigue, chronic cough, nosebleed, okay, chest pain, depression, confusion, memory loss, ayan, memory loss, weakness, nerve pain, insomnia. Okay, so akala natin yung mold na gano'n, akala natin wala siya masyadong maidudulot sa atin. Ano? Pero kung makikita natin dito, madami pala. Okay, so kailangan din natin mag-ingat dyan, especially biological hazards yan. Okay,
So ito pang isa, may tinatawag tayong leptospirosis. Ayan. Ang leptospirosis po, hindi lang siya nakuha sa daga. Kasi some of us, pag narinig natin yung leptospirosis, inisip natin, galing ito sa daga. So ito ay galing sa mga hayop, yung kanilang mga waste or kanilang mga ihi na humalo sa, for example, sa tubig, sa baha, and meron tayong mga open wounds. So kapag ito ay nakapasok sa ating katawan, maaari tayong magkaroon ng leptospirosis. It is a chemical disease. It's a bacterial disease that affects humans and animals. It is caused by bacteria of the genus Leptospira. Okay? So in humans, it can cause a wide range of symptoms, some of which may be mistaken for other diseases. Some infected persons, however, may have no symptoms at all. Ayan. So kailangan natin mag-ingat kasi sometimes, mahalata mo siya, sometimes hindi. Okay. So meron tayo tinatawag na Lyme disease. Ayan. So naalala ko madalas kong makita to sa mga alaga naming aso. No? So meron pala ito, female, male, nymph, and blood-fed adult. Ayan. Madalas kong makita to sa mga aso namin. Yung iba, especially pag matagal silang hindi napaliguan, ano? May mga, kumbaga tinatawag namin ito, mga silver. So mas maliit sila sa mga coins or sa piso, even sa 25 natin, ano? Kaya mag-ingat tayo kasi napakaliit na mga yan. Lyme disease, also known as Lyme borreliosis, is an infectious disease caused by the Borrelia bacterium, which is spread by ticks. Ayan. The most common sign of infection is an expanding red rash. Okay? So search it sa Google, makikita nyo yung epekto ng mga ticks na ito, na talagang magbibigay siya ng sobrang makating part sa inyong katawan. Okay? Meron din tayo tinatawag ng mga physical hazard. Physical hazard is an agent, factor, or circumstance that can cause harm with contact. They can be classified as type of occupational hazard or environmental hazard. Physical hazards include ergonomic hazards, radiation, and heat, cold, stress, vibration hazards, and noise hazards. So ito po yung mga types ng physical hazards. Ayan. So ito, kumari tayong masunog. Ayan. For example, tayo ay nasa site, ano? Tapos hindi natin alam na yung tinapakan natin, hindi pala matibay yung kahoy. Kumari din tayo madisgrasya, which is delikado, kaya hazard. Ito ring slippery when wet. Okay, so maaari din siyang makapagbigay sa atin, for example, mapilay tayo, mabagok tayo. And dito, of course, mga explosives. Ayan. So dito din, okay, kung especially sa mga site, ano, na meron silang mga radiation. Ayan, so kailangan natin mas lalo mag-ingat kayo mga nagtatrabaho sa, for example, sa X-ray. Ayan. So kailangan natin mag-ingat dyan dahil mayroong mga present dyan na physical hazards. Okay? So meron din tayo tinatawag na psychosocial hazard. So ano ba yung, pag sinabi psychosocial, so psycho means of course sa isipan yan, ano? Hindi yan, etong sa isipan na ito actually, it is very timely. Kasi maraming mga estudyante ngayon and maraming mga tao ngayon na sa sobrang stress, okay, nadulot even ang social ng even ang social media, okay, even ang kanilang mga kaibigan o kanilang pamilya. So ito, no, sobrang delikado din to. Kasi marami tayong kilala, marami tayong alam na, for example, na tinapos ang kanilang mga buhay dahil sa stress, dahil sa ganitong mga bagay. Okay? A psychological hazard or work stressor is an occupational hazard related to the way work is designed, organized, and managed. Just like this, okay? Ayan. Pag sabay-sabay na lahat, ano? For example, di na tayo nakakain, so may hirapan tayo mag-isip. For sure, konektado kasi yan eh. Kapag tayo ay gutom, iba din yung takbo ng isipan natin. Stress, may kailangan tayong habulin. So magpapatong-patong na. So dyan na po yung psychosocial hazard na tinatawag natin. Sa isip na po yan na may stress na tayo and magugulat na lang tayo minsan. May mga nagagawa tayong bagay na hindi natin alam pero ito ay mga mali. Okay? So kailangan din natin mag-ingat sa mga bagay na yan. So next, pag-usapan natin itong napakahalagang bagay na ito. Kasi ang number one na pinaka madami,
Okay, sabi ni Sir Marvin, and I believe it's also true, no? It is very true na hindi po oxygen or carbon dioxide ang pinakamarami sa ating environment or sa ating ecosystem. Ito po ay tinatawag na nitrogen. Okay? Kumbaga siya ang bida talaga dito sa mundo natin. Kaya pag-usapan natin yung tinatawag na nitrogen cycle. Ano ba yung nitrogen cycle? Ano? So pag sinabi natin cycle, of course, parang umiikot lang siya, di ba? So itong nitrogen cycle, it includes fixation, ammonification, nitrification, and denitrification. Okay? So ito yung mga process na kanyang dadaanan para matuloy yung cycle. Okay. Says here, the majority of Earth's atmosphere is 78% nitrogen. Okay. Largest source of nitrogen. Okay. So 78% ng atmosphere ay nitrogen. Okay. Remember that. So now we have the diagram. Okay. So we know na itong nitrogen fixation. Okay. It will, kumbaga magiging agent o magiging factor siya para mangyari tinatawag na nitrogen fixing bacteria. Okay? At itong bacteria na ito, it can give itong mga nitrifying bacteria hanggang sa umikot na siya ng umikot. Okay? Sa nitrogen. Denitrification bacteria. So yung bacteria malaki yung role nila dito sa cycle ng nitrogen. Ano? Ayan, denitrification. So, ulit lang siya ng ulit. That's why, katulad din siya ng carbon dioxide and ng oxygen. So, sobrang na umiikot-ikot lang din siya. So, ganun din natin. Okay? Ganun din yung nitrogen cycle. Okay? So, ang nitrogen fixation. Ano ba yung nitrogen fixation? Nitrogen fixation is essential to life because fixed inorganic nitrogen compounds are required. So ano ba yung mga compounds na yun? So pwedeng yan yung mga nasa ilalim ng lupa, like yung mga bulate, gano'n. For the biosynthesis of all nitrogen-containing organic compounds. Okay? Such as amino acids and proteins, nucleoside, triphosphate, and nucleic acids. So yun po yung nitrogen fixation. Ano naman yung ammonification? When a plant or animal dies or an animal expels waste, the initial form of nitrogen is organic. Okay, ammonification. So let's look at here. Okay. Yan. So ito ammonification na ito, whenever na may namamatay na halaman or na hayop, it expels waste. Okay? So the initial form of nitrogen is organic. Okay? So hahalo ngayon siya sa tinatawag natin na nitrogen. Ano naman nitrification? The conversion of ammonium to nitrate is performed primarily by soil-living bacteria and other nitrifying bacteria. So ulit bacteria na naman, ano? In the primary stage of nitrification, the oxidation of ammonium is performed by bacteria such as Nitrosomonas species, which converts ammonia to nitrate. Okay, so please remember that. Other bacterial species, such as Nitrobacter, are responsible for the oxidation of the nitrates into nitrite. So nagko-combine na dito yung nitrogen at yung oxygen. Okay, so na-oxidize na yung bawat molecules ng nitrogen. Okay, next is denitrification. Denitrification is the reduction naman. Kanina dumadagdag kasi oxidation. Ngayon reduction naman of nitrates back into nitrogen gas. So kung kanina, na-combine na yung nitrogen and oxygen, so ngayon, it will denitrify naman. Okay? So mag-ipaghihiwalay naman ngayon, babalik siya sa pagiging plain nitrogen. Okay, so yun po yung cycle ng nitrogen cycle. Okay, so ulit po, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na makapagbigay ng report. And hopefully, kasi deliver ko siya ng maayos. And masaya ako na matuto sa subject na ito. Ganun din mai-share ko yung aking skills or talent sa pag-deliver ng mga lesson. Okay? So I'll see you again next time. Okay? So remember,
yung mga hazards na pinag-usapan, it is very important na maintindihan natin para malaman natin kung paano maiwasan. And ang nitrogen, kasi kung walang nitrogen, actually walang life. Okay. So, kailangan natin siyang pag-aralan. Okay, so bye, and I'll see you next time. Bye.